Arestado ang dating Vice Mayor ng Valenzuela matapos siyang ireklamo na sangkot sa isang investment scam. Depensa naman ng dating vice-alkalde, legal ang investment at na-delay lamang ito. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Pagkatanggap ng 50,000 pisong marked money bilang partial reservation fee sa kapihang ito sa Quezon City, agad pinalibutan at inaresto ng mga operatiba ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division ang dating vice-alkalde ng Valenzuela na si Evelyn Jing Hernandez. Ibinayad ang pera para sa inalok na investment para sa pagpapagawa ng Bulacan International Airport. Ikinasa ang entrapment operation matapos magreklamo isang British businessman na si George Georgiou na scam daw siya sa naturang investment. Base sa salaysay ng biktima, pinangakuan siya ni Hernandez na kikita ng 50 million pesos sa bawat 3.5 million pesos na investment sa isang construction company. May parte raw ang naturang kumpanya sa pagpapagawa ng naturang paliparan. 7 milyong piso ang kabuang inilagak na pera ng negosyante noon pang 2021. Yun nga lang, hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na kita mula rito. Ito namang complainant natin, hindi niya iniisip na lulukuhin siya kasi nga itong nag-aalok is former vice mayor ng Valenzuela. So wala siyang duda nung una na talagang ang iniisip niya talaga is tunay itong project na ito. Inalok pa raw ulit ng panibagong investment ang negosyanteng dayuhan, pero napag-alaman din itong dati nang nahuli at nakasuhan ng estafa si Hernandez. Dito na raw siya nakatunog na posibleng modus lamang ito. Depensa naman ni Hernandez, sinabihan niya na raw noon ang biktima na natatagalan lang ang balik ng pera niya dahil na-delay ang proyekto. Maging siya nga raw ay nag-invest din dito. Nasabihan din daw sila na sa Nobyembre maglalabas ng purchase order para sa suppliers. Legal po yung transaksyon at legal din po ang company nung pinasukan natin kay Mayor Edwin Santos. Legal po ang company nila, nakausap ng San Miguel Corporation. Nagulat po ako kasi nag-uusap naman kami at alam naman niya po yung transaksyon. Maring na hindi na lang po siguro nakapag-anday si Sir George dahil natagalan nga po yung pag-start ng pagtambak sa Bulacan International Airport. Ang kaso, napag-alaman ng NBI na hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang mga kumpanyang may kinalaman daw sa airport. Wala rin silang umiiral na kontrata para sa pagpapagawa nito. Base sa nakalap na dokumento ng ahensya, walang koneksyon sa Bulacan Airport si Hernandez. Wala rin siyang lisensya at ang construction company na tumanggap ng investment. Walang pinapakita sa kanya talaga ng mga papel-papel. So parang nagduda na siya. Kaya nagpa-imbestiga na sa atin. Wala siyang connection doon sa airport project sa Bulacan. Yung mga kumpanya naman na involved doon sa airport project, hindi rin siya kasama sa mga board of directors doon. Payo naman ng NBI sa mga ganitong klase ng kaso, magsagawa ng sariling background check o di kay dumulog sa mga otoridad para masigurong lehitimo ang paglalagakan ng investment. Sinampahan na ng kasong estafa in relation to cybercrime at paglabag sa Securities and Regulation Code ang dating vice-alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.